Ang Mio Sporty ay isang scooter na very convenient gamitin, lalo na sa may mga average height na Pinoy. Kaya nga dito sa Pilipinas ay still nandito pa rin siya sa market at patuloy pa rin bulbenta sa mga Pinoy. Pero ang tanong dyan mga idol, sulit pa ba ang Mio Sporty bilhin? Ngayon papasok na ang 2024 at kaya nga bang makipagsabayan sa mga mas high-tech at mas futuristic ang design na nasisilabasan ngayon? Welcome to Haji Moto Vlogs, and this is Yamaha Sporty. Let's go! Para magsagawa ng walkthrough at magbigay ng tamang detalye regarding sa cash and installment nito, ay nandito tayo sa isa sa mga kilalang motorcycle dealer dito sa Pilipinas. Na bukod sa quality and trusted brand na motor, ang kanilang handog ay maasahan mo sa sigurado kang sulit at the best ang service na mai-offer nila dito. Ang Motor Trade ay isang motorcycle dealer na subok na sa pagbibigay ng serbisyong maasahan at kapaki-pakinabang na naaayon sa inyong kakayahan. At dito sa amot-saring motor ang mapagpipilian, may Honda, Yamaha, Suzuki at iba pa na siguradong pangmatagalan ang gamitan. Para naman sa inquiry regarding sa motor na gugustuhin nyo ay pwede nyong bisitahin lang sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Laging tatandaan, basta motor na sigurado, i-Motor Trade mo na yan. Ito ang Yamaha Mio Sporty na 2 dekada na rin na nandito sa Pilipinas, but still patuloy pa rin ito tinatangkilik ng mga Pinoy. Pero ang tanong dyan mga idol, sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2024 sa kabila ng maraming lumalabas na mas futuristic at mas high-tech na motor? At sa video nga nito, susubukan natin sagutin yan mga idol, kaya kung handa ka na, let's go! Unahin natin sa kanyang makina na merong kargadong 114cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves. At ito ay gumagamit ng air-cooled para sa kanyang cooling system. Ang fuel system naman nito ay carburetor na ang advantage nito sa fuel injection ay low cost of maintenance and repair at di naman masyadong malakas sa gasolina ito dahil nag-average lang ito ng 40 km per liter. Not bad para sa isang scooter. Ang sukat naman ng makina nito ay nasa bore na 50mm at stroke ay nasa 57.9mm na may compression ratio na 8.8:1. Kung usapang performance naman ay panalo din ito dahil meron itong maximum power na 7.6 horsepower at 8,500 RPM at peak of torque na 7.2 Nm at 5,500 RPM na kayang umabot sa bilis na 80 to 90 km per hour para sa kanyang top speed. At ngayon halina't ikutan na natin ang Mio Sporty kung ano pa ang kagandahan nito at katangian na masasabi natin na sulit pa rin ito bilhin. Unahin natin sa looks at design na compact at very stylish ang disenyo nito, lalo na sa kulay at decals nito na di papahuli sa uso, lalo na sa mga new generation rider. Sa front head naman nito ay makikita ang headlight na naka-attach sa handlebar na kung saan mas safe ito lalo na sa gabi dahil sumusunod ito sa galaw kung saan ka man liliko na gumagamit ng bulb type. Sa ibaba naman ay merong signature logo ng Yamaha na naka-emblem at decals nito na merong Mio Sporty na sobrang lakas makabagets na may 2 abang na tornilyo para sa dagdag accessories. Nandito pa rin ang traditional and signature smiley na kanyang signal lights cover lens na ang forma at di ka nagsasawang tignan at ito ay gumagamit ng ordinary peanut bulb. Ayos din ang pasingawan ng init dito sa kanyang front head na akala mo naman isang ilong ng dragon na nanlilisik sa galit. Ang suspension naman sa unahan ay naka-telescopic fork with single disc brake with single pot caliper naman para sa braking system na may cast wheel na painted na glossy black finish at may sukat na gulong na 70x90-14 at ito po ay naka-tube type pa lang. Dumako naman tayo sa buntot nito na very sharp and disenyo, mala aerodynamic na meron 3 pakanto na hulma kung sa gilid mo ito titignan. Gumagamit ng ordinary bulb sa kanyang taillight at ordinary peanut bulb din sa signal lights nito at nasa iisang kaha lang sila pareho. Malapad at mahaba naman ang kanyang back fender na pangharang sa talsik putik, talsik gearbox at talsik tubig sa mga sumusunod sa iyo. Sa gilid ng back fender ay matatagpuan ang susian ng underseat compartment at naka-traditional at simple ang ginamit dito na susi. Ang suspension naman nito sa likuran ay mayroong single shock absorber, drum brake para sa braking system at cast wheel mags din ito na may glossy black finish na may sukat na gulong na 80x90-14 at ito po ay naka-tube type pa lang. Sa gilid naman nito ay makikita natin ang crankcase na gumagamit ng CVT drive dahil ito ay fully automatic transmission lang na gas and go lang at easy to use. Recommended ito sa mga baguhan at lady riders. At meron pa rin itong kickstarter na malaking bagay o malaking tulong sa sandaling humina o malobat ang
battery ng motor mo dahil sa simpleng pagpa-jack lang nito ay agad itong magbibigay ng supply ng kuryente para mapaandar ang motor mo. Sa kabilang gilid naman nito ay nandito ang muffler niya na merong plastic muffler cover na may chrome metallic coated finish sa gitna. Dito sa ilalim ay nandito din ang airbox at air blower nito para sa pagpapalamig ng makina. Sa gilid naman ng flaring sa bandang likuran ay may decals pa rin ito ng Mio Sporty na may kulay na cyan at white at merong pink, magenta, red at maroon. Gayon din sa kabilang gilid nito. Akyat naman tayo sa manabela at tunahin natin ang mga switches and button. Sa kanan ay merong high and low, turn lights at horn na merong sa ilalim na choke control. Sa kaliwa naman ay meron pa rin itong headlight switch na malaking tulong sa pagpapatipid ng kuryente ng baterya. Pero ayon sa batas mga idol ay dapat always turn on pag ikaw ay nagmamaneho. At syempre, meron itong electric starter button. Sa kaliwa pa rin ay nandito ang throttle control with brake lever sa unahan. At sa kanan ay handle grip with brake lever sa likuran. Maganda at very smooth ang kanyang handle grip na halatang di pipitsugin ang materyales na ginamit dito. Ang kanyang dashboard panel naman ay naka-manual reader na merong glow-in-the-dark design color na ginagamit upang mas ma-recognize ang pagka-sporty ng motor. Straight to the point naman din ang mga gauge at meter na dapat mong malaman at indicator like high beam at turn lights. At meron pa rin itong logo ng Yamaha at Mio. Sa convenient features naman, meron itong dalawang utility packet na ang isa ay malalim at ang isa naman ay mababaw. Pwedeng paglagyan ng bottled water o easy access needs mo. Traditional ignition key naman ang gamit sa susian na may function na on and off at safety lock na iwas nakaw. Ang flat footboard naman nito ay malaki at pa-curve ang style na merong anti-slippery design. Malaking bagay ang flat footboard sa ibang bagay na pwede mo ditong ilagay tulad ng plastic, bag, parcel at iba pa. Simpleng tabas naman ang upuan na ginamit dito na may saktong tigas ng foam at ang cover nito ay merong kalmot pusa at traction design na meron din sa gilid na makinis na cover, dagdag forma sa motor. Sa underseat compartment naman ay di malaki, di rin maliit, sakto lang para sa mga tinutuping bagay like TV, ref, sala set at iba pa. At least meron kesa wala. Dito din matatagpuan ang gas refiller na may sukat na 4.1 liters at malayo-layo na rin ang mararating mo sa full tank nito. At meron itong dalawang titi para sa sabitan ng helmet. Very safe ang helmet mo kung dito ito isasabit, unlike sa front rider. Isa sa mga bentahe naman ng Mio Sporty ang kanyang body frame o body dimension na very compact at slim. Dahil ito ay may haba lamang na 1,820mm, lapad 675mm at taas ay nasa 1,050mm. Pasok na pasok pang daily use at kayang-kaya ipasok-pasok at isingit-singit sa may mga lugar na madalas ang traffic. At sa seat height nito ay very Pinoy height friendly dahil ito ay may sukat lamang na 745mm. Kayang-kaya ito at least 5'1" pataas imaneho. Kaya nga madalas puro maliliit na tao ang gumagamit nito. At minsan din, nababansagan ng motor ito ng mga matatabang tibo. At para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height. At sa comfort and riding position experience, ay wala akong masabi kung hindi perfect for long ride dahil upright position ang handle nito. At napaka-comfortable na di agad-agad mangangalay sa biyahe. At sakto ang kilo nito na 94 kilo na sakto naman sa may mga kaliitan na katawan. Dahil sa gaang nito ay basic magmaneobra, mapa-reverse o forward man yan. Okay mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo with regards sa cash and installment. Actually, meron po siyang promo ngayon dito sa kanyang Mio Sporty. Okay? So, meron siyang Moto-Trade Blue Tag promo. Ito po siya mga idol, no? Ibig sabihin, meron tayong 50% discount sa kanyang down payment. Dati siyang 4,000, ngayon ay nasa 2,000 na lang ang kanyang down payment. At ang kanyang monthly installment naman for 36 months is 3,842. Okay, may rebate po siya na, magkano sir? 200 pesos. Narinig niyo yun. Kung kukunin mo ito ng cash, ang cash nito ay nasa 73,900 pesos. Meron ka ng Mio Sporty. So, kung gusto mo pumunta, punta na lang kayo dito. At ayun na nga mga idol, para sa akin ay sulit pa rin ito bilhin ngayon 2024 dahil sa hatid nitong comfort riding experience at lakas nito na di ka rin mabibitin ay sulit ang pera mo dito. Pagdating naman sa parts availability ay kahit sa ang shop ka ng motor parts ay still available pa rin ang mga pyesa nito sa market na di ka mahirapan hanapin. At kung sa style naman at design naman ang pagbabasehan ay wala pa rin kupas. Para siyang kanta na kahit kailan ay di naluluma at di nawawala sa uso.
na hindi ka magsasawang pakinggan. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit nga ba o hindi? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na. Kung Mio Sporty ang motor mo ngayon, paki-comment mo naman ang good or bad experience mo sa motor na ito. At para tapusin ang video nito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.